Si Nikki Yadav, na isang residente ng Jajjar, Haryana, ay sinasabing sinakal hanggang sa mamatay sa isang kotse ng kanyang asawa na si Sahil Galot, na may alias na Sahil Gelot, nitong taong 2023. Iniulat na matapos siyang mapatay sa sakal, ay isinilid ni Sahil ang kanyang katawan sa loob ng asul na refrigerator sa nayon ng Mitraon, Najafgarh, Southwest Delhi. Ngunit sino nga ba si Nikki? Si Nikki ay ipinanganak noong taong 2000 at siya ay 23 taong gulang sa oras ng kanyang kamatayan. Nagtapos siya ng Master of Arts in English sa Galgotia College of Engineering and Technology sa Greater Noida, Uttar Pradesh. At siya ay nasa huling taon na ng kanyang kurso at malapit na sanang graduate. Ang kanyang ama ay si Sunil Yadav na may alias na Sunil Dutt na nagpapatakbo ng isang negosyo ng pagkukumpuni ng motor sa Gurugram. Si Nikki ang panganay sa 3 magkakapatid at siya ay kabilang sa isang pamilya sa Keri Kumar Village ng Jajjar, Haryana. Noong 2018, bumiyahe si Nikki papunta sa kanyang klase para sa paghahanda sa pagsusulit para sa medical entrance examination sa Kash Institute sa isang lugar ng Uttamnagar. Habang siya ay nakasakay sa bus, ay may nakilala siyang isang lalaki na nagngangalang Sahil Galot. Si Sahil ay naghahanda naman para sa pagsusuri ng Staff Selection Commission sa Career Point Coaching Center sa Uttamnagar, West Delhi. Ang dalawa ay palaging nagkakasabay na pumasok sa kanilang mga klase para sa pagsusulit at sa bandang huli ay nahulog ang loob sa isa't isa. Ayon sa ilang mga source, ay nagsimula silang manirahan ng magkasama sa isang apartment ng palihim. Ngunit bumalik sila sa kanilang mga magulang sa panahon ng pandemya ng coronavirus. Matapos na alisin ang mga paghihigpit, muli silang bumalik para sa isang lihim na live-in relationship. Si Sahil Galot ay isinilang noong March 17, 1997. Siya ay 26 na taong gulang noong 2023. Nagtapos siya at nakakuha ng diploma sa kursong pharmacy sa Galgotia College of Engineering and Technology sa Greater Noida, Uttar Pradesh. At siya ay residente ng Najafgarh, Delhi na sinasabing sumakal sa asawa at lihim na live-in partner na si Nikki Yadav gamit ang data cable sa isang kotse malapit sa Nigam Bodhghat sa Delhi noong taong 2023 at itinago ang katawan nito sa isang daba na pinangalanang Kaupyo Daba na pag-aari ni Sahil sa nayon ng Mitraon sa Najafgarh, Southwest Delhi. Ang daba ay isang eatery na itinayo ni Sahil ilang buwan bago nangyari ang pagpatay kay Nikki. At kalaunan ay nagpakasal siya sa ibang babae ng araw ding yon. Si Sahil Galot ay kabilang sa isang pamilyang Jaat sa nayon ng Mitraon ng Najafgarh, Delhi. Siya ay nag-iisang anak na lalaki sa 3 magkakapatid. Ang pangalan ng kanyang ama ay Virender Singh. Siya ay kasal na kay Nikki at ikinasal muli noong February 10, 2023 sa pangalawang pagkakataon, ngunit sa ibang babae. Samantala, ang ama ni Nikki na si Sunil Yadav ay nagsabi na hindi kailanman nakikipag-live-in si Nikki kay Sahil dahil dati siyang nakatira sa inuupahang apartment sa Bindapur, New Delhi, kasama ang isa sa kanyang nakababatang kapatid na babae na kumukuha ng Master of Commerce sa isang kolehiyo sa New Delhi. Ayon sa ilang source, sina Nikki Yadav at Sahil Galot ay nagpalitan ng kanilang mga vows sa kasal noong October 1, 2020. Ang seremonya ay ginanap sa isang templo ng Arya Samaj sa Greater Noida, Uttar Pradesh. Ang pari na si Vipin Arya ay nagsabi sa isang panayam na bagaman ang magkabilang pamilya ay sumang-ayon sa kanilang kasal, ay walang dumalo ni isa sa kanila sa seremonya. Dahil daw sa di umano sa hindi inaasahang pangyayari. At 1 o 2 individual lamang na witness ang dumalo sa kanilang kasal. Ngunit sa katunayan, ang pamilya ni Nikki ay walang kaalam-alam tungkol sa kanyang relasyon o kasal kay Sahil. Gayunpaman, ayon sa ilang source, ay alam ng mga magulang ni Sahil ang kanyang relasyon kay Nikki na patuloy nilang tinututulan dahil ang kanilang pamilya ay kapwa magkaiba ang paniniwala sa relihiyong Hinduismo. At noong December 2022, ay inayos ng mga magulang ni Sahil ang kanyang kasal sa ibang babae sa pamamagitan ng fixed marriage na pinili ng kanyang pamilya na hindi alam ni Nikki. Ang engagement day ni Sahil sa ibang babae ay naganap noong February 9, 2023 at ang kanyang kasal dito ay ginanap noong araw ng pagpatay kay Nikki
February 10, 2023. At nang sumapit ang araw ng February 10, iyon ay ang araw ng kasal ni Sahil. Nalaman ni Nikki ang tungkol sa gaganaping kasal mula sa pinsan ni Sahil na palaging nakakausap nito. Nang dumalaw si Sahil kay Nikki sa apartment ng 1:30 AM sa parehong araw, ay kinompronta ni Nikki si Sahil tungkol sa kasal nito at pinilit siya ni Nikki na putulin ang relasyon nito sa ibang babae. Bukod pa doon, ay hinikayat siya ni Nikki na tumakas silang dalawa. Ayon pa sa ibang source, pagkatapos na malaman ni Nikki ang tungkol sa kasal ni Sahil, ay nagbigay ito ng isang kondisyon na pagpipilian ng alinman sa dalawa na kung tatakas sila o magpapakamatay silang pareho. At ayon sa mga source ay binalak ni Nikki na umalis sila papuntang Goa sa parehong araw bago sumapit ang alas 7 ng umaga, kung saan nakapag-book na siya ng mga tiket, habang hinihikayat niya si Sahil na lisanin nila ang lungsod. Gusto ni Nikki na pumunta sila sa Goa. Iniulat din na pagkatapos ng mainitang pagtatalo ng dalawa, sila ay nagplano na tumakas at nagpasya na pumunta sa Himachal Pradesh sa halip na Goa. Kaya naman ang dalawa ay agad na umalis patungong Himachal Pradesh at nagmaneho sa Anand Bihar, kung saan may nakapagsabi sa kanila na ang mga bus para sa Himachal Pradesh ay umaalis mula Kashmir Gate. At bandang 7:15 ng umaga na magsimula silang magtungo sa Kashmir Gate, sakay ng puting Hyundai Verna na pagmamayari ng isa sa mga pinsan ni Sahil. Samantala sa mga oras na yon, si Sahil ay nape-pressure at naguguluhan dahil nakakatanggap siya mayat maya ng tawag mula sa kanyang ina para sa pagdalo sa ritual na naka-line up bago ang kanyang seremonya ng kasal. Di umano si Nikki ay nagpakita ng pagka-agresibo nang sabihin ni Sahil na ikansela na nila ang pagtakas at gusto na nitong bumalik sa kanilang tahanan. At kalaunan ay nauwi muli sa mainitang pagtatalo ng dalawa. Ang pagtatalo ni Sahil at Nikki ay lumaki, umabot hanggang sa magkapesikalan ang dalawa. Pagkatapos ay sinaka ni Sahil si Nikki hanggang sa mamatay gamit ang isang data cable ng mobile charger sa paradahan ng Nigambodgat. At matapos na mapatay si Nikki ay inilagay ni Sahil ang seatbelt sa katawan nito at pinatay ang mobile phone nito. Pagkatapos ay nagmaneho siya ng 40 kilometers papunta sa nayon ng Mitraon Village sa Najafgarh, Southwest Delhi, kung saan itinago niya ang katawan ni Nikki sa isang asol na refrigerator sa kanyang daba na pinangalan ng Kaupyo Daba. Matapos noon ay tinalian niya ng wire ang refrigerator na nakaharap ang pinto sa dingding. Iyon ay para maiwasan ang pagkabulok at paglabas ng mabahong amoy na sisingaw sa darating na araw. Makalipas ang ilang oras ay bumalik na si Sahil sa kanyang bahay sa nayon ng Mitraon Village para pakasalan ang babaeng pinagkasundo sa kanya. Iniulat na ang ama ni Nikki na si Sunil Yadav ay hindi makontak si Nikki mula pa noong February 11, 2023 dahil naka-off ang mobile phone nito. Tinanong ni Sunil ang nakababatang kapatid ni Nikki na kasama nitong naninirahan sa apartment ng Bindapur, Delhi tungkol kay Nikki at hiniling sa kanya na makipag-ugnayan ito sa lahat ng mga kaibigan ni Nikki. Ginawa nga ng nakababatang kapatid na kausapin at magtanong-tanong sa mga kaibigan ni Nikki. At isa sa mga ito ay nagsabi na siya'y huling nakita kasama si Sahil Galot. Kaya naman agad na hinanap ng nakababatang kapatid ni Nikki ang numero ng telepono ni Sahil at ibinigay ito sa kanyang ama. Agad namang tumawag si Sunil Yadav kay Sahil at tinanong niya kung nakita ba niya si Nikki. Si Sahil ay sinusubukang iligaw ang ama ni Nikki at sinabing pumunta si Nikki sa Dehradun at Mussoorie para sa isang paglalakbay, habang abala siya sa paghahanda sa kanyang kasal. Sumunod ay tinawagan din ng ama ni Nikki ang mga magulang ni Sahil, ngunit pareho ng sinabi ni Sahil, wala raw silang alam tungkol kay Nikki at busy silang lahat sa kasal ni Sahil. At noong February 14, 2023 ay may natanggap ang mga opisyal ng pulisya ng isang tip tungkol sa pagpatay. Lingid sa kaalaman ni Sahil na malinis ang ginawa niyang krimen, ay may isang residente ng lugar ang nakakita sa ginawa niyang krimen na naganap sa Najafgarh sa isang daba. Gayunpaman ayon sa ilang source, nilinaw ng isang lokal na residente na ito na siyang nagpaalam sa mga opisyal ng pulisya ang tungkol sa pagkawala ni Nikki at ang pagkakasangkot ni Sahil sa kasong ito. Kasunod nito ay ipinaalam ng mga opisyal kay Sunil Yadav na ama ni Nikki ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak. Iniulat na ang pulisya ay bumuo ng isang team
sa ilalim ni Deputy Commissioner ng Police Crime Branch na si Satish Kumar upang imbestigahang mabuti ang kaso. Pagdating nila sa bahay ng mga Galot family sa nayon ng Mitraon, ay walang nakitang tao ang mga kapulisan. Nakalak ang mga pinto kahit nakasabit pa rin doon ang mga string lights na ginamit sa kasal ni Sahil. Wala din ang mga magulang ni Sahil at sinabi ng mga kapitbahay na hindi na nila nakita ang mga magulang ni Sahil mula nung Martes ng umaga. At nakita din daw nila si Sahil na umalis sakay ng puting kotse ng hating gabi pagkatapos ng engagement party noong February 9, 2023. Akala nila ay lumabas si Sahil kasama ang mga kaibigan bilang bahagi ng kanyang pagdiriwang ng kasal. Sinabi din ng isang residente na si Sahil ay napakasimpleng tao, masyadong mapagkumbaba at hindi kailanman nakikipag-away sa kung sino man. Binuksan niya di umano ang kanyang daba mga 3 linggo na ang nakakaraan. At pagkatapos ng masusing investigasyon, ay inaresto si Sahil mula sa kalapit na nayon ng Kair sa Delhi noong February 15, 2023. At sinabi ni Police Deputy Commissioner Satish Kumar sa kanyang panayam na agad naman daw umamin si Sahil sa nagawang krimen at sinamahan sila nito sa kanyang daba kung saan natagpuan nila ang bangkay ni Nikki sa isang asul na refrigerator. Ang bangkay ni Nikki ay ipinadala para sa postmortem examination sa Dindayal Upadhyay Hospital sa Delhi. Ayon sa lumabas na resulta ng autopsy na isinagawa, ay natukoy na ang kanyang ikinamatay ay sinakal hanggang sa malagutan ng hininga at walang iba pang nakitang pinsala sa kanyang katawan. Sa totoo lang, ang karumal-dumal na krimeng ito ay may tunay na kwento sa likod ng pagpatay. Ayon sa ulat, ay hindi pinaalam ni Nikki at Sahil sa kanilang mga magulang ang tungkol sa kanilang kasal. Gayunpaman si Sahil ay nagtapat sa kanyang mga magulang tungkol sa kanyang kasal kay Nikki noong magsimulang maghanap ang kanyang pamilya ng isang babaeng kanyang mapapangasawa at kinukumbinsi nila si Sahil na pakasalan ang babaeng kanilang napili. Ang kanilang narinig kay Sahil ay lubos nilang ikinagalit, kaya pinilit si Sahil ng kanyang pamilya na alisin si Nikki sa kanyang buhay bago ito ikasal sa ibang babae. Sa pagsisiyasat sa kaso, nalaman ng ama ni Sahil na si Virender Galot ay tumulong kay Sahil na iligpit si Nikki sa pamamagitan ng pagpaplano at pagsasabwatan ng pagpatay para kay Nikki. Ang paglalakbay sa Himachal Pradesh kasama si Nikki bago ang kasal sa ibang babae ay bahagi ng kanilang plano. At matapos na mapatay si Nikki, ay iniulat na nakipag-ugnayan si Sahil sa kanyang ama na kasama ang 2 pinsan nito na sina Ashish at Naveen at 2 kaibigan na sina Amar at Lokesh. Di umano ay tinulungan siya ng mga ito na buhatin ang katawan ni Nikki. Sila ay naiulat na nakipagkita kay Sahil pagkatapos ng pagpatay. Itinago nila ang katawan ni Nikki sa refrigerator ng isang daba. Sa paniniwalang ito ay ligtas na lugar upang itago ang katawan at tanging paraan upang maiwasan itong lumikha ng mabahong amoy hanggang sa ikalawang kasal ni Sahil. Matapos na itago ang katawan ni Nikki ay bumalik si Sahil sa kanilang bahay kasama ang iba pa para dumalo sa kanyang kasal. Sina Sahil at Nikki ay magkasintahan na halos 4 na taon bago nagpakasal. At ayon sa ilang source, lingid sa kaalaman ng pamilya nila, ang dalawa ay nag-live-in nang hindi alam ng kanilang mga magulang. Sa interogasyon ay inamin ni Sahil na mahal niya si Nikki, kaya pinakasalan niya ito. Ngunit tutol ang kanyang pamilya dito at naayos na ang kanyang kasal sa babaeng pinili nila. Ang mainit na pagtatalo ni Nikki at Sahil tungkol sa gagawing kasal ni Sahil ay naging mitya sa isang karumal-dumal na krimen. Binanggit pa ni Sahil sa panahon ng interogasyon, umalis na siya sa apartment ni Nikki 15 araw na ang nakakalipas bago mangyari ang ginawang pagpatay sa kanya. Ayon naman sa ulat ng Crime Branch, pagkatapos ng nangyaring krimen, ay agad binura ni Sahil ang lahat ng data at mga chat niya sa mobile phone ni Nikki at saka pinatay ang phone nito. Dahil alam niyang yon ay magiging isang matibay na ebidensya laban sa kanya. Dahil doon ipinapakita ang lahat ng mga pag-uusap nila tungkol sa mga pinag-aawayan nila bago ang krimen. Ang ama ni Sahil na si Virender Singh, pati ang mga kasabwat na kaibigang sina Amar at Lokesh at ang mga pinsan na sina Ashish at Naveen ay inaresto noong February 18, 2023, kasunod ng pag-amin ni Sahil at ng ama sa panahon ng interogasyon. Ang lahat ng akusado ay iniharap sa husgado noong March 6, 2023.
Sinampahan sila ng kasong pagpatay under Section 302, 201 sa kasong pagkawala ng mga ebidensya at pagbibigay ng maling impormasyon para iligaw ang investigasyon. At isinama din sa kasong isinampa ang Section 120B bilang kriminal na pagsasabuatan. 202 sinadyang ilihim ang pagbibigay ng mahalagang impormasyon sa taong dapat makaalam. At 212 sa pagtatago ng nagkasala. Magpasa hanggang ngayon ay hindi pa din nasisintensyahan sina Sahil at ang kanyang ama, 2 pinsan at 2 kaibigan. Bagamat na isampa na ang kaso, ay patuloy pa din ang paglilitis. At noong February 15, 2023, ang katawan ni Nikki Yadav ay dinala sa kanyang nayon sa Kerry Kumar sa Haryana para sa isang ritual na cremation. Ang mataas na pangarap ni Nikki Yadav na maging isang profesor ay ninakaw ng mga taong walang ambag sa buhay ng kanyang pamilya. Ang kanyang malamig na bangkay ay hindi kayang tingnan ng kanyang ama, at ang kanyang maamong mukha ay hindi na mahaplos pa ng kanyang ina. Higit sa lahat, ang pagtawag niya sa cellphone para kwentuhan ang kanyang ina ay hindi na mauulit pa. Naway makamit ng kanyang pamilya ang tamang hustisya. Yun lamang po para sa araw na ito. Salamat sa pakikinig.